Hello everyone at magandang araw. So ngayon, sasagutin ko ang tanong na isa kong subscriber. Ma, magtutour po kami ng Switzerland at balak po namin mag-stay na at maghanap ng work sa Spain. Madali lang po ba humanap ng bahay at trabaho sa Spain? Okay, so ito po ang pinaka-real talk at pinaka-practical na sagot base sa tunay na sitwasyon dito ngayon. Totoo ba na madali ang paghahanap ng bahay sa Spain? Sa panahon ngayon, hindi na ganun kadali maghanap ng matitirahan dito sa Spain, lalo na sa Madrid. Bakit? Dahil sobrang dami na po talaga ng tao dito. Mga bagong dating, mga turista na naging residente, at syempre yung mga nandito na at matagal nang naninirahan. Pero don't worry, possible pa naman makahanap. Ang kailangan lang ay maaga pa lang maghanap na kayo. Tip number 1, mag-advance search kahit 2 weeks bago ang flight nyo. Habang nag-aantay kayo ng araw ng flight nyo, mag-start na kayong humanap ng possible na bed space or kwarto. Paano? Mag-join kayo sa mga Facebook group ng mga Pilipino dito sa Madrid. I-type nyo lang sa Facebook search mga Pinoy group sa Madrid, Spain at marami na dong lalabas. Shout out sa mga nagpa-member sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Join lang kayo sa maraming group kasi malaking tulong yan para sa magiging journey nyo dito. Isa sa pinaka-active group dito ay ang mga kababayan sa buong Madrid. Sa mga Facebook groups, minsan may mga nagpo-post ng available bed space at available rooms. Kaya tiyagaan lang din sa pag-scroll. Kung wala kayong makita, tip number 2, kayo mismo ang mag-post. The more groups na ma-postan nyo, the more chances na makahanap agad. Tip number 3, huwag gumamit ng anonymous. Kapag anonymous kasi, hindi kayo ma-direct PM ng landlady or mga kababayan natin na may alam na available bed space or room. Tip number 4, never send money in advance. Kahit may mag-offer sa inyo ng reserve, huwag magpadala ng pera. Magbayad lang pag actual na kayo nakatungtong sa bahay para iwas scam tayo palagi. Isa sa pinaka-importante dito sa Spain ay ang empadronamiento o registration sa City Hall. Dito madalas nagkakaproblema ang bagong dating dahil may mga boarding house na hindi nagpaparegister ng borders nila or hindi pwede makapag-empadron. Bakit? Kasi yung mga previous tenants nila hindi nagpa-empadron sa bagong nilipatan. Kaya nakadikit pa rin ang pangalan nila doon sa address na inalisan nila. Hanggang hindi sila natatanggal sa list, hindi makakapag-empadron ng bagong papasok dahil bawat bahay ay may limit ng bilang ng tao na pwedeng i-empadron. Kaya tanungin nyo muna agad ang landlady, pwede po ba mag-empadron sa bahay nyo? Bakit importante ang empadron? Dahil kailangan nyo ito after 2 years of continuous stay dito sa Spain para sa process ng papers nyo for temporary resident dito sa Spain. Kailangan din para makakuha ng yellow card sa Philippine Embassy. Needed din sa ibang services dito. Kaya make sure legit at may empadron ang titirahan nyo. Usapang trabaho naman sa Spain. Posibleng makahanap ng trabaho dito, pero hindi guaranteed na mabilis. Depende yan sa swerte, experience mo, kung may reference ka, kung gaano ka kasipag maghanap, at dapat hindi ka mahiyain. Huwag mahihiyang magtanong sa mga tao na makakasalamuhan nyo dahil hindi nyo alam baka mamaya yung tama pagtanungan nyo, sakto may alam pala siyang amo na naghahanap ng chika. Kaya try ng try at in God's will and help makakahanap ka rin. Sa mga dokumente na bagong dating, kadalasan domestic helper or chika ang unang trabaho. Yan ang pinaka-common na entry job dito. Sa dami ng tao ngayon dito sa Madrid, mahirap makakuha agad ng full-time. Kadalasan part-time o yung tinatawag na reliever sa mga Pinay na nagbabakasyon sa Pinas. Pero magandang opportunity din ang pagiging reliever kasi nakakakuha ka ng work experience. May chance ka na may refer ng amo sa kaibigan nila. Pwede mo silang gawing reference sa next interview mo. Dahil reference is very important here in Spain para i-hire ka ng amo. Advice ko lang sa mga pupunta ng Spain na para hindi kayo may stress habang naghahanap ng work, kailangan may sapat kayong allowance. Kasi sa current situation, kung lalaki, dahil sa mahirap para sa mga kalalakihan na makahanap agad ng trabaho dito sa Spain, kaya dapat magdala ng minimum na at least 3,000 euros. Kung babae naman, mga 1,200 euros. Dahil maraming bahay ngayon ang humihingi ng deposit. Mas maganda kung may extra kayo para mas kampante. Ang pagpunta sa Spain para mag-settle at magtrabaho ay hindi madali. Kailangan handa kayo, malakas ang loob at hindi mahiyain. Dito kailangan mo magtanong, maghanap at gumawa ng paraan. Pero kung ikaw ay determinado, malakas ang loob, masipag, marunong makisama at samahan ng prayers, may chance ka talaga makabuo ng magandang buhay dito. Good luck sa lahat na nagbabalak pumunta ng Spain. Sana makatulong ang mga tips na ito. Kita-kits tayo dito sa Madrid.